Tari Irene Dumlao ang spokesperson ng DSWD dahil Martes ngayon, di ba? Oo. O sa Miyerkules bukas, magkakaroon na ng bigayan ng cash relief assistance, 5,000 piso sa mga tsuper ng tricycle outside of Metro Manila. Saan kaya sa mga probinsya yan? Manggaling na mismo kay ASEC Irene Dumlao. ASEC, maganda umaga. Johnson and Christian sa DZMM. Magandang morning mga taga DSWD. Good morning, Asek. Hi, Johnson and Christian. Magandang umaga sa inyo at magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Opo, so ano ang aasahan ng ating mga tricycle drivers outside of Metro Manila bukas, ASEC? Yes, Johnson, bukas, Miyerkules, April 8, sisimulan na po ng DSWD field offices yung pamamahagi ng cash relief assistance sa mahigit 328,000 tricycle drivers sa iba't ibang rehiyon po dito sa ating bansa. Ito ay alinsunod sa utos ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguraduhin po na mabibigyan yung tulong yung ating mga kababayan na nahihirapan ngayon dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Opo, ASEC. So again, tomorrow, meron na po tayo mga designated payout sites sa iba't ibang rehiyon sa ating bansa. Actually, itong payout na ito ay gagawin natin sa ating mga major cities. Sabi ko nga, meron na tayong mga designated payout sites. So mangyari po bisitahin ang official Facebook page ng DSWD. Makikita nyo po doon, nakapublish na po lahat ng ating mga payout venues. Opo, ASEC, papaano hong pinili ng DSWD at papaano natukoy po ninyo na unahin ito mga major cities po na ito para sa bigayan ng ayuda bukas sa mga tricycle driver? Well, una, Johnson, yung pong pinakamaraming bilang ng mga tricycle drivers ay dito po matatagpuan sa mga major cities. Pangalawa, ito po yung mga areas na meron na po tayong mga listahan ng mga tricycle drivers. The rest kasi ay isinusubmit pa, so hindi pa natin na isasabital. Kaya since ito na yung naunang naisubmit sa DSWD at ito na yung unang sumailalim sa deduplication process, sila na po yung una nating babahaginan ng tulong. Opo, i-classify lang natin, Asek, ano-ano ba yung mga major cities kasi once na in-announce natin na bukas, mga tricycle drivers outside Metro Manila, baka po mag-expect yung mga lahat ng tricycle drivers na lahat talaga sila makakatanggap na. Well, again, Christian, napakarami kasi nito, but this one, the list is actually published sa ating pong official Facebook page. So makikita nyo po doon. Halimbawa, sa major cities po dyan ay Batak City and Lawag City. Sa Ilocos Sur naman po, ang makikita natin dyan na major cities are Candon and Vigan. Sa La Union naman po ay San Fernando City. And in Pangasinan ay Alaminos, Dagupan, San Carlos, and Urdaneta City. Sa Cagayan, we have Tuguegarao. Likewise, Isabela naman ay Santiago, Kawayan, Ilagan, Santiago, Kawayan, Ilagan. And Bataan naman po ay Balanga, Baliwag. That's in Bulacan. Likewise in Bulacan, Malolos, may Kawayan, San Jose del Monte. In Nueva Ecija, we have Cabanatuan, Gapan, Palayan, San Jose City. Again, the list is published sa official Facebook page po ng DSWD. Ito mga major cities ng iba't ibang rehiyon o iba't ibang bahagi ng ating bansa ang nakita natin na may pinakamalaking bilang ng mga tricycle drivers. Sila po muna yung uunahin, pero after po noon, yung mga areas outside these major cities, magkakaroon din po ng distribution sa kanila. That's correct. Yun namang mga municipalities, Christian. Gaya ng nabanggit ko, yung mga listahan po kasi nila ay currently isinasubmit pa. At of course, kapag naisabit yun, sa ilalim yun sa deduplication process ng DSWD. Ang ginawa na kasi natin, Johnson and Christian, is kung ano yung unang naisubmit, yun na po yung i-pay out natin instead na hintayin pa natin na ma-finalize o maisubmit na yung complete list bago tayo mahagi ng tulong. Kasi nga, patid natin na kinakailangan na po ng ating mga kababayan itong tulong pinansyal so that
matustusan din yung mga iba't ibang mga pangangailangan natin. Opo. So ASEC, sa initial po ninyong computation, mga gaano ang gagastusin ng DSWD for the 328,000 beneficiaries ng programa sa mga tricycle driver? Actually, kinumpute nga natin yan na kahapon, Johnson. So kung yung 328,000 ay imumultiply mo ng 5,000 pesos, nasa mahigit 1.6 billion pesos po yung kakailanganin natin na pondo o yung inilaan natin para po sa mga tricycle drivers outside Metro Manila. So again, we'll have to wait for the additional list of drivers, of tricycle drivers, para makita natin kung magkano pa yung kakailanganin naman. As we've said, we've earmarked 30 billion pesos of the total budget for assistance to individuals in crisis situation para po sa tulong pinansyal na ito. And again, ASEC, ito po ay initial list lamang, yung 328,000. Most likely, may mga hahabol pa sa listahan na makatatanggap pa rin naman. Tama ho ba? That's correct. Actually, based on our meeting yesterday, yung 328,000 is parang 88% already of the tricycle drivers in major cities across our country. So inaasahan natin na may isusumiti pa yung ibang mga syudad. Inuna na lang talaga natin to because kailangan na nga ng mga drivers natin yung tulong pinansyal. Paano naman, ASEC, yung mga hindi pa po nabigyan o hindi pa po nakatanggap ng cash relief assistance from NCR na ihahabol po natin doon sa special payout? Kailan po ba yung special payout schedule? Yes, Christian, yung special payout for Greater Manila ay gagawin po natin next week. So, meron din po tayong announcement na gagawin, at kung saan-saan po yung mga designated payout sites para dito sa mga MC Taxi, TNVS, Service Delivery, gayon din may mga jeepney and tricycle drivers within the National Capital Region na hindi nga po nakapag-claim ng kanilang financial assistance. At pangalawa, para doon sa mga nasa supplemental list o doon sa karagdagang listahan ng mga drivers na naisumite. ASEC, na plansya na ho ba halimbawa yung mga na-encounter ninyong challenges sa bigayan ng ayuda dito ho sa Metro Manila? Halimbawa, yung magulong listahan from TNCs or TNVS na hindi na mangyayari paglabas ninyo ng Metro Manila? Yes, that's correct. Kasi nagkaroon tayo ng pagpupulong with TNVS, yung mga TNC, gayon din yung mga asosasyon ng mga drivers. Nagkaroon rin tayo ng mga health teams na nagtungo sa iba't ibang mga local government units para po magkumpara tayo ng mga listahan ng mga hindi nakatanggap at ng mga nakabilang doon sa supplemental list. So ginawa natin ito para hindi na natin ma-encounter yung mga challenges o yung mga hiccups that we faced noon nga pong mga nakaraang linggo sa pamamahagi ng tulong pinansyal. So again, inaasahan natin na mas magiging maayos na yung distribution ng financial assistance with the different drivers sapagkat in-strengthen natin yung ating coordination with the different groups or different companies. At yung payout po ng DSWD sa cash relief assistance, ASEC, outside NCR, kailangan pa rin po personal na pumunta doon sa mga payout centers. Talagang cash pa rin po ang distribution natin. Yes, outside Metro Manila, magkakaroon din tayo ng manual payouts, Christian, and we will require the physical presence of the drivers. Ginagawa po natin ito para ma-perfect natin yung list, ma-establish natin na yung mga tatanggap po ng tulong are indeed the drivers listed on the list. Parang know your client procedures yung ginagawa natin because kung magkaroon tayo ng second wave, Christian and Johnson, ay pwede na nating i-adapt yung electronic wallets para sa distribution ng tulong pinansyal. No? So the first wave talaga will have to do parang know your client procedures para po matiyak natin na talagang existing po yung mga drivers. Pero how likely, ASEC, na talagang magkaroon ng second wave? Kasi I think na-announce na rin or nabanggit na rin before ni Secretary Rex na ayon nga kay Pangulong Marcos ay dapat or maaaring magkaroon ng ikalawang bugso yung ipinamahagi nating cash relief assistance. Well, yes, that's correct. Nabanggit nga po ng ating butihing Secretary Rex Gatchalian na posibleng magkaroon tayo ng second wave, especially nga na minomonitor natin yung sitwasyon at patuloy pa rin naman po na tumataas yung presyo ng petrolyo.
So, batid natin yung pangangailangan ng karagdagang tulong para sa mga vulnerable sectors natin. At yan din po ang bilin ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD na tiyakin na patuloy na nabibigyan o na-assist ito pong ating mga drivers ng kaukulang assistance. Apo, ASEC, sa inyong estimate, kung first wave lang ang pag-uusapan, halimbawa pagpalagay nating makatanggap lahat ng sektor sa transportasyon sa unang bigayan, mga magkano ang gagastusin doon sa earmark na 30 billion pesos? Nakikita natin, Johnson, na una magiging sapat yung 30 billion pesos na in-earmark natin for the provision of cash relief assistance. Kung yung National Capital Region na kung saan nakapag-distribute tayo ng mahigit 260,000 nakapag-distribute tayo ng tulong pinansyal sa mahigit 260,000 na drivers at ang ginastos po ng DSWD ay nasa mahigit 1.3 billion pesos. And then kung idadagdag mo itong estimate natin na 1.6 billion pesos para sa mga tricycle drivers sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, sasapat yung yung in-earmark natin na 30 billion pesos, kahit pa sabihin natin na gumastos pa tayo ng maybe the same amount for NCR and tricycle drivers para naman dun sa ibang drivers outside of Metro Manila. ASEC, panghuli na lamang po, since ito po naman ay sa ilalim na inyong assistance to individuals in crisis situation, sasabihin maraming nanonood po sa atin ng mga working class, mga minimum wage earner. Kung individuals in crisis situation ang pag-uusapan, nasa crisis din naman ho sila. Hindi ho ba na pag-uusapang baka sila'y mabigyan din eventually ng ayudang 5,000 piso? Actually, Johnson, sa kasalukuyan, ang binibigyan talaga natin ng prioridad ay yung mga drivers sapagkat sila yung pinaka-apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. But hindi nakikinig din naman po tayo sa mga hinaing ng iba't ibang mga sektor sa ating bansa. Sa katunayan, Johnson and Christian, may mga iba't ibang mga programa din naman po ang ating pamahalaan para sa kanila o para sa ating lahat. Ito yung kagandahan ng whole of government approach because nagko-complement naman yung iba't ibang mga services and programs of different government agencies para nga po makatulong matugunan yung pangangailangan din ng iba't ibang sektor ng ating mga kababayan na nakakaranas din ng krisis o ng mga iba't ibang mga suliranin bunsod nga ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. On the part of the DSWD naman po, hindi lamang AIGS ang binibigyan natin na tulong. In fact, para dun sa mga repatriated overseas Filipino workers, nakakapag-extend din tayo ng tulong sa ilalim naman ng Sustainable Livelihood Program. What I'm trying to say here, Johnson and Christian, ay ina-assess natin ang bawat isa, tinitignan natin yung pangangailangan, yung krisis na kinakaharap para mabigyan din natin ng kaukulang atensyon o kaukulang intervention. Alright. ASEC, balitaan mo kami kung meron ng exact date ng special payout para sa mga PUJ drivers sa Metro Manila, ha? Thank you, ma'am. Definitely, Johnson. So we'll publish the notices kung kailan at saan gagawin yung mga special payout para sa mga drivers within the National Capital Region. Maraming salamat, ASEC. Magandang umaga at mag-iingat po kayo. Thank you, ma'am. Maraming salamat. Magandang umaga dito. Thank you. Si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson ng DSWD. Gising!